Magandang gabi mga minamahal kong tagapakinig. Sana ay naging payapa ang inyong araw. Ngayon, habang naglalakbay tayo patungo sa mga pangarap, aalamin natin ang isang kwento mula sa napakalumang panahon. Isang kwento tungkol sa kapangyarihan at pag-asa at kung paano kahit sa pinakamadilim na bahagi ng kasaysayan, ang liwanag ng isang mas mataas na plano ay laging umiiral. Ito ay isang kwento na nagpapaalala sa atin na ang lahat ng bagay, mabuti man o hindi gaanong mabuti, ay may dahilan sa dakilang disenyo ng buhay. Humiga na kayo ng komportable, ipikit ang inyong mga mata, at hayaang dalhin tayo ng imahinasyon sa nakaraang panahon. Noong unang panahon, sa isang lupain na puno ng mga kaharian at matatayog na mga lungsod, may mga hari na naghari. Ang ilan sa kanila ay mabubuti at matuwid. Minamahal ng kanilang mga tao. Ngunit mayroon ding mga hari na nagdulot ng kalungkutan at kaguluhan. Ang kanilang mga puso ay puno ng pagmamataas at ang kanilang mga desisyon ay minsan masama. Isipin natin ang isang hari na nagngangalang Manases sa lupain ng Juda. Siya ay mayroong malakas na kaharian, ngunit sa kanyang kabataan naligaw siya ng landas. Sa halip na sundin ang mga aral ng kabutihan, pinili niya ang mga maling gawain. Nagtayo siya ng mga altar para sa mga Diyos-Diyosan at nagdala ng kulungkutan sa kanyang bayan. Ang kanyang puso ay tila balot ng isang makapal na ulap at ang kanyang mga desisyon ay nagdulot ng maraming pagdurusa. Ngunit ang kwento ay hindi nagtatapos doon. Sa kabila ng kasamaan ni Haring Manases, may isang dakilang sining na gumagabay sa lahat. Parang isang pintor na kahit gumamit ng madilim na kulay sa isang bahagi ng kanyang obra, may mas malaking larawan siyang nilikha. Dumaan si Manases sa matinding pagsubok, nabilanggo, at doon niya natagpuan ang kapakumbabaan. Bumalik siya sa kanyang kaharian na nagbago at nagsikap na iwasto ang kanyang mga pagkakamali, na nagpapakita na kahit ang pinakamatinding kadiliman ay maaaring maging daan patungo sa liwanag ng pagbabago. Si Haring Manases pala ay anak ni Haring Hezekiah. Mayroon ding ibang mga hari na sa kanilang sariling paraan ay naging bahagi ng dakilang tapestry na ito. Isipin ang matigas na puso ng Pharaon noong sinaunang Ehipto. Ayaw niyang pakawalan ang libu-libong tao na matagal nang inaalipin. Ang kanyang pagmamatigas ay nagdulot ng serye na mga mahiwagang pangyayari na tinatawag na salot. Sa bawat salot, nagpakita ang mas mataas na kapangyarihan, hindi para parusahan lang ang Pharaon, kundi para ipakita sa buong mundo na may nag-iisang makapangyarihan na kayang magpalaya at tuparin ang kanyang pangako. Ang katigasan ng kanyang puso ay naging dahilan upang ipakita ang kaluwalhatian ng isang mas mataas na plano. Sa hilagang lupain naman ng Israel, naghari si Haring Ahab, na mas masama pa kaysa sa mga haring nauna sa kanya. Sa impluwensya ng kanyang asawang si Jezebel, masidhin niyang itinaguyod ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan at nagpahirap sa mga taong sumasamba sa totoong Diyos. Sa kabila ng kanyang kasamaan, nagpadala ng mga propeta ang mas mataas na kapangyarihan, tulad ni Elijah, upang magbigay babala at magpakita ng mga himala. Ang kasamaan ni Ahab ay naging saligan upang maipakita ang kapangyarihan ng Panginoon na kayang magbigay babala at magdala ng katarungan kahit sa mga pinakamalaking hari. Sa malayo naman, naghari si Haring Nebuchadnezzar ng Babylonia.
isang napakalakas na pinuno na sumakop sa maraming lupain, kasama na ang Juda. Ang kanyang pagmamataas ay napakalaki na inakala niyang siya ang pinakamakapangyarihan. Ngunit sa kanyang kalagitnaan ng kanyang pagmamataas, naranasan niya ang hindi inaasahang pagbabago na nagpakumbaba sa kanya at nagpakita sa kanya na may mas mataas na kapangyarihan sa kanya. Sa huli, kinilala niya ang kapangyarihan ng Panginoon ng Diyos ay mas dakila kaysa sa anumang kaharian o hari. Ang kanyang kapangyarihan ay ginamit upang dalhin ang kanyang bayan sa pagdidisiplina at ang kanyang pagpapakumbaba ay nagpakita ng aral sa buong mundo. Ang bawat isa sa mga haring ito sa kabila ng kanilang mga pagkakamali at kasamaan ay naging bahagi ng isang dakilang kwento. Hindi nito pinababanal ang kasamaan, kundi ipinapakita ang kapangyarihan ng pagbabago at ng isang plano na mas mataas kaysa sa ating pangunawa. Tulad ni Manases, ng Faraon, ni Ahab at ni Nebuchadnezzar, minsan, kailangan nating dumaan sa dilim para makita ang liwanag at ang aral na inihanda para sa atin. Ang lahat ng bagay ay bahagi ng isang dakilang tapestry. At kahit ang mga sinulid na tila magulo o madilim ay mahalaga sa pagbuo ng isang magandang obra. Ang ganda ng aral na ibinibigay sa atin ng mga kwento ng mga hari, hindi ba? Na kahit sa mga hindi inaasahang pangyayari at sa mga taong tila salungat sa kabutihan, mayroong isang mas mataas na layunin na nagaganap. Nagpapaalala ito sa atin na ang kapayapaan ay matatagpuan hindi lang sa perpektong sitwasyon, kundi sa pagtitiwala sa ating Diyos na buhay. Ngayon, bago natin ipikit ang ating mga mata at maglakbay sa mundo ng mga panaginip, tayo muna ay manalangin. Maikling panalangin lang. Father God, salamat po sa araw na to, sa gabing ito, at sa mga aral na aming natutunan. Salamat sa paalala na kahit sa mga pinakamadilim na sandali, meron kang disenyo at layunin. Tulungan mo po kaming maunawaan na ang lahat ng bagay ay may kahulugan. Gabayan mo po kami sa aming pagtulog. Bigyan mo po kami ng kapayapaan sa aming puso at isipan. Naway magising kami bukas na may bagong pag-asa at pananampalataya sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon, mga mahal kong tagapakinig, oras na para sa huling paghinga ng araw. Humiga ng komportable, ipikit na ang iyong mga mata at hayaang dalhin kayo ng katahimikan sa isang malalim at mapayapang pagtulog. Naway managinip kayo ng magagandang bagay at magising bukas na may bagong lakas at pag-asa. Magandang gabi at matulog kayong mahimbing. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.